Values Education 10, Term 1, Learning Competencies 6A, nakapagsusuri ng mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Kapag sinabing karapatang pantao, hindi lang ito mga salita sa loob ng isang makapal na libro ng batas. Ito ang mga bagay na kailangan nating lahat para mabuhay ng may dangal, tunay na kalayaan at seguridad. Dapat nating laging tandaan na ang mga karapatang ito ay hindi isang pribilehiyo o parang gift na ibinibigay lang sa atin ng gobyerno kung kailan nila gusto. Hindi natin kailangan magmakaawa para rito dahil sa oras na ipinanganak tayo, pag-aari na natin ito. Karapatan natin ito dahil tayo ay tao, anuman ang ating katayuan sa buhay. Isipin natin na lang na ang mga karapatang ito ay parang invisible shield o isang baluti na suot-suot natin saan man tayo magpunta. Ito ang nagsisilbing proteksyon natin laban sa sino mang susubok na mang-api o mang-discriminate sa atin. Kaya mahalagang kilalanin natin ang ating mga karapatan dahil ito ang unang depensa para mapanatili ang ating pagkatao. Ngayong alam na nating invisible shield ang ating mga karapatan, himayin naman natin ang tatlong katangian nito para mas maunawaan ninyo kung gaano ito kalakas. Una, ang karapatang pantao ay likas o inherent. Ibig sabihin, mga mag-aaral, hindi natin kailangang maging matalino, mayaman o sikat para magkaroon nito. Pagkapanganak pa lang natin o kahit nasa sinapupunan pa lang tayo, built-in na ito sa ating pagkatao. Hindi ito parang lisensya sa pagmamaneho na kailangan muna nating mag-exam bago makuha. Dala-dala na natin to simula pa lang. Pangalawa, ito ay pangkalahatan o universal. Ibig sabihin, wala itong pinipili. Ano man ang ating kasarian, relihiyon, o kulay ng balat, pantay-pantay ang ating mga karapatan. Walang VIP pagdating sa karapatang pantao. Ang karapatan ng isang guro o ng isang leader ay kapareho lang ng karapatan ng isang ordinaryong estudyanteng katulad ninyo. At panghuli, hindi ito mananakaw o inalienable. Gusto kong itanim nyo ito sa inyong isip, mga mag-aaral. Walang sino mang tao, kahit pa ang pinakamakapangyarihang opisyal, ang pwedeng basta-basta kumuha o bumawi ng iyong karapatan nang walang matibay na basihan sa batas. Hindi ito parang gamit na pwedeng hiramin o ipamigay. Bahagi ito ng iyong pagkatao na dapat laging iginagalang ng lipunan. Dumako naman tayo sa konsepto ng makatarungang pamayanan. Ano nga ba ang itsura ng isang komunidad na masasabi nating fair? Una sa lahat, ito ay isang lugar kung saan ang batas ay para sa lahat at hindi lang para sa mga mayayaman o makapangyarihan. Sa madaling salita, walang special treatment. Kung ano ang panuntunan para sa isa, dapat ay panuntunan din para sa lahat. Dito rin natin nakikita ang tunay na diwa ng katarungan, ang pagbibigay sa bawat isa ng kung ano ang nararapat para sa kanila, o ang tinatawag nating giving what is due. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka ng maigi, dapat ay makuha mo ang tamang sahod. Kung ikaw naman ay nagkasala, dapat ay harapin mo ang tamang proseso ng batas. Hindi ito tungkol sa pabor-pabor. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama. At ang pinakamagandang senyales ng isang makatarunang pamayanan ay kapag ang boses ng maliit ay kasing lakas na ng boses ng mga malalaki. Ibig sabihin, kahit ikaw ay isang ordinaryong mamamayan o isang kabataang katulad ninyo, pakikinggan ang inyong hinaing at gagalangin ang inyong opinyon. Sa isang makatarungang lugar, hindi ka matatakot magsalita dahil alam mong katotohanan ang mananaig, hindi ang impluensya. Para mas maging malinaw mga mag-aaral, paano ba natin malalaman kung ang isang pamayanan ay tunay na makatarungan? May mga senyalis tayong dapat tingnan. Una, ang pagiging walang kinikilingan. Ibig sabihin, sa harap ng korte o ng batas, walang VIP. Hindi dapat tinitingnan kung magara ang suot mo o kung sikat ang apelyido mo. Ang mahirap at mayaman ay dapat makakuha ng parehong proteksyon at katarungan. Pangalawa, mayroon dapat tayong tinatawag na pagkakataon. Ibig sabihin, bukas ang pinto para sa lahat. Lahat kayo mga mag-aaral ay may karapatang mag-aral sa maayos na paaralan at balang araw ay makakuha ng trabaho ng hindi nahaharang dahil lang sa inyong kasarian, relihiyon o pinagmulan. Sa makatarungang lipunan, ang abilidad mo ang mahalaga, hindi ang iyong connections. At ang huli na marahil pinakaimportanteng mararamdaman ninyo ay ang pagiging ligtas at payapa. Ang isang makatarungang lugar ay hindi mo kailangang katakutan.
Kapag lumabas ka ng bahay, kampante ka dahil alam mong ang mga tao sa paligid mo at ang mga nasa posisyon ay iginagalang ang iyong buhay at dignidad. Hindi ka mabubuhay sa kaba, kundi sa tiwala na ang bawat isa ay marunong gumalang sa kapwa. Pero mga mag-aaral, kailangan din nating harapin ang katotohanan. Sa kabila ng ganda ng konsepto ng karapatang pantao, marami tayong kinakaharap na problema sa ating lipunan ngayon. Marahil ay nababalitaan nyo ang tungkol sa laganap na karahasan, mga ulat ng pagpatay na nagdudulot ng matinding takot hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa ating pamilya. Kapag ang buhay ay nawawala ng walang tamang proseso, ang katarungan ang unang nasasaktan. Nariyan din ang issue ng red tagging. Ito ay ang mapanganib na paglalagay ng label o pagbansag sa mga ordinaryong tao o grupo bilang mga terorista o kaaway ng gobyerno nang walang sapat na pruweba. Dahil dito, maraming natatakot na magpahayag ng kanilang saloobin. Kasabay nito ang panganib sa ating press freedom, kung saan ang mga mamamahayag na nagsasabi ng totoo ay nakakaranas ng harassment o pananakot. At ang masakit pa rito, mga mag-aaral, marami sa mga paglabag na ito ang hindi nabibigyan ng hustisya. May mga ulat na nagsasabing kulang ang investigasyon o sadyang itinatago ang mga dahilan ng krimen. Kapag hindi napaparusahan ang mga nagkakasala, lalong nawawalan ng tiwala ang mga tao sa seguridad ng ating pamayanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng manatiling walang alam. Kailangan nating suriin kung paano tayo titindig sa ganitong mga sitwasyon. Ngayon ay papasok na tayo sa ating action plan. Dahil alam na nating may mga problema, hindi tayo pwedeng maupo lang. Kailangan nating matutuhan kung paano ang tamang pagtindig. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bagamat mabigat ang mga hamon sa karapatang pantao, mayroon tayong apat na konkretong paraan para manindigan. Hindi kailangang maging bayani agad. Ang mahalaga ay magsimula tayo sa tama. Hatiin natin to sa apat. Ang pagpapalalim ng ating kaalaman o edukasyon, ang lakas ng ating pagboses, ang aktibong pakikilahok sa pamahalaan, at ang kapangyarihan ng ating pagtutulungan. Simulan natin sa pinakapundasyon ng lahat, ang ating kaalaman. Mga mag-aaral, ang unang hakbang ay ang pag-alam sa ating mga karapatan. Ang Human Rights Education o HRE ang magsisilbing sandata ninyo para hindi kayo basta-basta maluloko o maaabuso sa labas. Tandaan nyo na hindi ito imbento lang. Ang ating konstitusyon at ang batas ay naguutos na dapat ituro ang karapatang pantao sa lahat ng paaralan para maging mulat ang bawat Pilipino. Kapag alam nyo ang batas, magkakaroon kayo ng matalas na mata para masuri kung ang isang sitwasyon ba ay lumalabag na sa inyong dignidad at mas magkakaroon kayo ng lakas ng loob na pumalag. Hindi sapat na nasa isip lang natin ang ating mga karapatan. Kailangang marinig din ang ating paninindigan. Hindi sapat na alam natin ang mali. Kailangan nating magkaroon ng boses. Ang pagsasalita laban sa pang-aabuso ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para bigyan din ng lakas ang mga biktima na hindi makapagsalita. Ayon sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights, lahat tayo ay may laya na magkaroon at magpahayag ng sariling pananaw nang walang humahadlang o nananakot sa atin. Sa pamamagitan ng pagboses, ipinapaalala natin sa lahat na ang paggalang at katarungan ay dapat ibinibigay sa bawat isa, anuman ang kanilang katayuan sa ating lipunan. Ang ating paninindigan ay maaari ring idaan sa formal na ugnayan sa ating pamahalaan. Ang paninindigan ay hindi lang puro protesta. Mahalaga ang pakikipag-usap o dialogo sa ating mga lider sa komunidad para makahanap ng mga konkretong solusyon sa mga isyu ng karapatan. Dapat tayong makiisa sa paggawa ng mga tuntunin at batas. Ang aktibong pakikibahagi ay naninigurong ang mga pulisiya ng ating gobyerno ay talagang nakadisenyo para protektahan tayo, hindi para gipitin. Kapag ang mga mamamayan ay kasama sa proseso, mas nagiging epektibo at mas sinusunod ang mga batas dahil alam ng lahat na ito ay ginawa ng may konsultasyon at suporta ng publiko. Sa huli, tandaan natin na ang tunay na lakas ay wala sa iisang tao lang, kundi sa ating pagkakaisa. Mga mag-aaral,
Ang pagkakaisa ng mga ordinaryong tao at ng mga grupo tulad ng mga NGO ay nagbibigay ng mas malakas na impluensya para mapakinggan ang ating mga hinaing. Ang pagtutulungan ay nagbubunga ng mga konkretong resulta tulad ng mga programang pangkabuhayan at mga lokal na regulasyong nakatutok sa makataong pagtrato sa lahat. Mas epektibo ang proteksyon kapag ang bawat isa ay nagbabantay para sa kapwa. Sa pagkakaisa, masisiguro nating walang maiiwan sa ating paglalakbay tungo sa isang makatarungang pamayanan. Mga mag-aaral, tandaan natin, ang unang hakbang ay laging edukasyon. Kapag alam ninyo ang inyong mga karapatan, dala-dala ninyo ang mga sandata na hinding-hindi mananakaw sa inyo at magsisilbi pang ang proteksyon anumang oras. Pangalawa ay ang pagboses. Hindi kailangan maging magarbo ang pananalita. Ang mahalaga ay matutuwa nating sabihin ang mali sa harap ng pang-aabuso at ipagtanggol ang katotohanan. Pangatlo ay ang pakikilahok. Huwag tayong manatiling tagapanood lang. Ang pagpunta sa mga pagpupulong o pagbibigay ng mungkahi sa ating komunidad ay paraan para masigurong ang batas ay para sa lahat at hindi lang para sa iilan. At panghuli, ang pagtutulungan. Ang bigat ng problema sa lipunan ay hindi kayang buhatin ng iisang tao o iisang grupo lang. Sa pagkakaisa natin, mas nagiging epektibo ang pagbabantay sa ating mga karapatan at mas madali nating makakamit ang katarungan. Bago tayo maghiwalay para sa araw na ito, mga mag-aaral, iiwanan ko sa inyo ang isang maikling pagninilay. Madalas nating hinahanap ang katarungan sa malalaking tao o sa gobyerno. Pero tandaan ninyo, ang katarungan ay hindi lang hinihintay. Ito ay isinasabuhay. Nagsisimula ito sa kung paano mo kausapin ang iyong kaklase, paano mo igalang ang gamit ng iba, at kung paano ka gumalang sa opinyon ng iyong pamilya. Huwag mo iisipin na bata ka lang. Ang bawat pagpili mo na pumanig sa kung ano ang tama ay isang malaking ambag na sa pagbuo ng isang mapayapang bansa. Kaya bilang hamon, itanong mo sa iyong sarili, sa maliit na paraan, paano ko maipapakita ang paggalang sa karapatan ng aking kapwa ngayong araw? At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay marami kayong natutuhan. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!